Natatawa ako kapag nakakarinig ako ng ganitong mga komento. Aba, hayaya, parang pensyonado ah. Buhay pensyonado. Ano nga ba ito? Magkano dapat ang pensyon ng isang tao para masabing ang sarap ng buhay pensyonado? Kadalasan, ang isang tao nagtatrabaho pero nakakalimutan na mag-ipon para sa kanyang sarili. Merong mga tao, syempre, nagtatrabaho sa isang kumpanya, manager ngayon, malaki ang kinikita, pero pagdating ng katandaan, wala siyang pera pa lang na ipon. Marami pong ganyan, di ba? Kaya nga kung ikaw ngayon nagtatrabaho ka at meron ka pang tinatanggap na sahod, you have to make sure nakikita mo na ang sarili mo kapag ikaw ay dumating sa point na 65 years old na or above, di ba? Dapat meron kang sariling pera. Bakit? Kasi alam niyo po ba, ang required age to retire dito sa Pilipinas ay 65 years old. Kaya mahalaga na hindi ka lang dapat ngayon may pera na ikaw ay may trabaho pa, dapat may pera ka din kung ikaw ay matanda na. Now, may mga tao, sinasabi nila, hindi na ako mag-iipon para sa sarili ko kasi nag-iipon ako para sa mga anak ko. Ang mga anak ko ang bahala sa akin pag ako ay tumanda na. Yes, may mga anak po tayong mababait, pero kung mabait nga sila, pero wala naman silang pera, paano naman yun? Diba? Mabait nga sila, pero may sarili din silang problema, paano kanila matutulungan? Paano kanila masustentuhan? May ilan pa na pinagpasapasahan. Bakit? Naku, ang dami kong problema dito, ang dami kong gastusin, di ba? Naku, dito, marami din akong gastusin, nagsabay-sabay na yung mga bayarin ko. Paano ka, di ba, na umaasa sa anak para sa iyong retirement, para sa iyong pensyon? Alam niyo po ba, hindi po responsibilidad ng anak ang retirement fund ng kanyang magulang. Yes, totoo po yun. Kaya dapat ngayon pa lang meron ka ng ginagawa habang meron ka pang kinikita para pag ikaw ay tumanda, mayroon kang sariling pera. Paano po gagawin yan? Dito po natin yan maisi-set up sa tinatawag nating financial blueprint. Kung halimbawa, ikaw ay 45 years old ngayon, of course, you will retire from work after 20 years. Kasi nga, 65 years old ang compulsory na edad para mag-retire ang isang tao. So, ibig sabihin, tapos na ang productive years mo. So, 65 years old, dapat hayahay na, pensyonado ka na. So, paano ka magkakaroon ng hayahay na pension life? Siyempre, mag-uumpisa po yan ngayon sa gagawin mo sa kinikita mong pera. Halimbawa, kumikita ka ngayon ng 60,000. Para masigurado na more than sa iyong kinikita ngayon, or ito din yung kikitain mo pag nag-retire ka, you have to make sure na at least 20% ng iyong kinikita ngayon ang iipunin mo or invest mo. Kaya kung 60,000 ang kinikita mo ngayon, at gusto mo, yan din yung magiging income mo, syempre yung lifestyle mo, yun pa rin, di ba? Pagdating ng katandaan, then at least 12,000 ang iyong iipunin. Kasi yan yung 20% of 60,000. Now, kung ito ay ididisiplina mo sa sarili mo, ito tandaan mo, ikaw ang gagamit nito pagdating ng retirement mo. Of course, di ba? Now, saan mo ito ilalagay para magkaroon ka ng income? Alam niyo po ba, kapag ginawa mo ito ngayon, mag-ipon ka ngayon, meron kang passive income in the future na 60,000 or more. O, tingnan po natin kung anong mangyayari. Now, saan mo ito ilalagay? Of course, dito sa International Marketing Group or IMG, meron tayong dalawang basic na investment program or saving program na maaari mong gawin para magkaroon ka ng tinatawag na pension na sufficient or enough for you pagdating ng araw. Of course, yung 12,000 na yan, paghati-hatian natin yan sa dalawa. Now, una, doon sa tinatawag nating level 1 of investment, which is Kaiser 4-in-1 saving program. Now, you have to take note na this Kaiser saving program ay 7 taon mo lang pag-iipunan. So, for example, you want to have a saving program na maglalagay ka ng 5,882, kumbaga yung K100 plan ang iyong kinuha. Pero syempre, you can choose naman lower or higher dito sa 5,882. Depende po yun sa iyong decision. Of course, pera mo yan, you have to decide sa magiging outcome, di ba? Now,
For this illustration, ipagpalagay na lang natin na 5,882 ang iyong iipunin for your Kaiser Saving Program. And of course, yung excess napunta sa iyong mutual fund investment. Kasi nga, 12,000 yung every month talaga na gagawin mong pag-i-invest. Tama? Now, syempre, after 7 years, tapos na yung Kaiser mo. So, yung 5,882 na yan, ilalagay mo na siya sa iyong mutual fund. So, ibig sabihin, itong 12,000 na iipunin mo every month, gagawin mo yan for the next 20 years. Diba? Kasi nga, syempre, after 20 years, magre-retire ka na, wala ka ng sahod, wala ka ng panghulog sa investment mo. Pero dito na darating ang time na yung hinulog mo ngayon, nag-umpisa ka at age 45, pagdating mo ng age 65, kasi after 20 years, yun na magiging passive income. Tingnan natin kung magkano ang magiging passive income sa gagawin mong pag-iipon of this 20% of your monthly income. Tama? Now, dito, kung makikita po natin, ito yung magiging value ng iyong Kaiser Saving Program after 20 years. Tandaan mo, 1.1 ang value after 20 years, but ito po ay pinag-ipunan mo lamang ng 7 years. And of course, ang mutual fund investment mo, ito po yung projected or estimated na value after 20 years. Kaya ang total na amount ng iyong investment after 20 years, 12,000 po yan every month for the next 20 for the next 20 years, of course, 'di ba? Ay magiging 9.5 million. Ngayon, syempre, dumating ka na, age 65 ka na. Pagdating mo ng age 65, meron ka ng 9.5 million. Paano yan nangyari? Dahil nagtanim ka nga ng 12,000 every month sa loob ng 20 years. Ngayon, ipagpalagay na lang natin na yung 9.5 na yan, of course, wala ka ng trabaho kasi nga retired ka na di ba? Aasa ka na sa pension mo ngayon dito. Ngayon, syempre, meron kang 9.5 na total na investment na maaari mong gamitin. Maaari na yung 10%, di ba? Noong 9.5 na yan, ang maaari mong kunin, di ba? Maaari naman yun kasi nga, kumbaga, magkakaroon ka na ng passive income dito. Syempre, yung 10% lang yung kukunin mo. So, syempre, halimbawa, sa isang taon, kukuha ka na ang 10% doon sa 9.5 mo, so meron kang 950,000 sa isang taon. Kung i-divide mo yan by 12 months, meaning, may monthly passive income ka, ito na yung pension mo, pagdating mo ng 65 years old, 79,000. Tingnan mo, nagsimula po yan doon sa ginawa mo na pag-iipon ng 12,000, which is 20% of your monthly income ngayon. Now, kung ikaw po ay nakapag-invest pa ng more than 20% ng iyong income ngayon, aba, malaki talaga ang magiging passive income mo in the future. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng sarili mong pera kahit matanda ka na. Bakit? Nitong ikaw ay bata pa, 'di ba? 45 years old, 'di ba? Or even younger. Kaya nga dun sa mga bata pa, 20 plus years old pa lang, 30 plus years old pa lang na iniisip mo na talaga yung iyong pension, 'di ba? Yung retirement pagdating ng araw, mas malaki talaga yung magiging passive income mo in the future. So ibig sabihin, talagang maaari mong mapaghandaan na yung kinikita mo ngayon, maaari din na higit pa, yan ang kikitain mo pagdating ng araw, kahit wala ka ng trabaho, ito na nga po yung tinatawag natin na pera na ang nagtatrabaho para sa'yo. Dito, syempre, kumikita ka ng pera kasi sumasahod ka sa trabaho mo. Dahil ginawa mo, yung pinaghirapan mong pera ay iyong ininvest. Pinagtrabaho mo din, darating ang panahon na ito na, pera na ang kusang lumalapit sa'yo, ito na yung tawag na passive income earner ka na. So, hayahay na ang iyong buhay kapag meron kang pension na matatanggap, hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Again, ito po ay mangyayari kung meron kang disiplina sa iyong sarili na ngayon ay gagawin mo na. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din. Pagka meron na silang ganitong amount of pension, hayahay na talaga ang buhay.